Hay, purihin natin ang Panginoon, sa Kanya ang kapurihan at karangalan magpakailanman. Amen? Okay, si Ezekiel 18 verse 21, sinasabi na kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa mga tuntunin ng Diyos at gumawa ng mabuti, maliligtas siya. Okay, sa New Testament, sa John 5 verse 24, sinabi ng Panginoon na ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. At sa Gawa 2 verse 38, sinabi ni St. Peter na pagsisihan ninyo talikdan ang iyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Christ upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa atin ayon sa kasulatan. So kung ang tao ay magsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, manalig sa Panginoong Hesus at gumawa ng mabuti, mabubuhay siya. Meaning, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay, bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus Christ ayon sa kasulatan. Okay, sa Ephesians 2 verse 10, sinasabi na nilalang tayo ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Jesus Christ upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos noon pa mang una. So yan ang plano ng Diyos para sa atin bago pa tayo likhain, ang lumakad tayo sa daang matuwid. Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ngunit habang tayo lumalaki, naliligaw tayo sa landas na ito na itinalaga na or inihanda na sa atin ng Diyos bago pa tayo likhain. Dahil natututo tayo sa mga maling aral at turo, natututo tayo sa mga maling paniniwala, ito dahil sa mga sinungaling na tagaturo. Ngunit ang Diyos ay napakabuti at maunawain at hindi ikinasisiyan ng Diyos ang kamatayan ng isang taong masama. Ang Diyos ay mapagpatawad ayon sa Ezekiel 18 verse 23. Ang Diyos ay nakahandang magpatawad, naghihintay lamang siya sa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Ang lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos ayon sa kasulatan. Kaya't kung sakaling usigin tayo ng ating budhi, dahil sa ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala in the past, magkakaroon pa rin tayo ng katahimikan at kapanatagan sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa ating budhi. Kaya nga, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kasalanan at magbagong buhay. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9 na kung ipahahayag or kukumpisal natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipagpapatawad sa atin ng Diyos ang lahat ng ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat ang Diyos ay matuwid. At sa Isaiah chapter 1, malalaman natin doon na nais ng Diyos na makipag-reconcile tayo sa Kanya. Sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 na halik kayo at magkaliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Ngunit yung kayo'y magpapatuloy sa pagsuway, kung kayo'y magpapatuloy sa inyong pagsuway, tiyak na kayo'y mamamatay. Sa New Testament, sinabi din na kung hindi kayo maniniwala na si Jesus Christ ay siya nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. John 8 verse 24. Itong kamatayan ay second death or kamatayang walang hanggan. At sa ibig sabihin naman ng mabubuhay kayo, ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan or eternal life sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus Christ. Okay, sinasabi sa kasulatan na kung ang taong matuwid ay ang may pananampalataya, gumagawa ng kabutihan at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kung ang taong matuwid ay gumawa ng masama, meaning huminto siya sa paggawa ng kabutihan, gumawa siya ng mga kahalayan at mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya in the past ayon sa kasulatan.
Ito'y dahil sinasabi sa Holy Bible na hindi tayo naliligtas dahil lamang sa paggawa ng mga kabutihan. Sinasabi sa Ephesians 2 verse 8 na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Jesus Christ. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyo. Ang kaligtasan ay hindi mula sa ating mabubuting gawa. Naliligtas tayo dahil sa ating pananalig kay Jesus Christ. Ngunit gumagawa tayo ng kabutihan upang ipakita na mayroon tayong pananampalataya. Sa Holy Bible, sinasabi naman na kung ang taong masama ay tumalikod at huminto sa pagpapakasama, manalig siya sa Panginoon, magbagong buhay at gumawa ng mabuti, mabubuhay siya, meaning maliligtas siya ayon sa kasulatan. So, hindi mahalaga ang umpisa ng tao. Ang mahalaga ay ang kanyang wakas. Ang tao, kahit magpakabuti sa umpisa ng kanyang buhay, ngunit sa bandang huli naman ay gumawa ng masama, hindi siya maliligtas. Ang kabutihang ginawa niya in the past ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ngunit ang taong masama naman sa umpisa ng buhay niya, masama siya, ngunit sa bandang huli, ay magsisi siya, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, manalig sa Diyos at gumawa ng mabuti, maliligtas siya. Kaya nga't tungkulin ng bawat isa sa atin na paalalahanan ang mga nalilihis ng landas na magsisi sila at magbalik loob sa Diyos upang sila'y maligtas. At kapag nagsisi na tayo, tumalikod sa ating mga kasalanan, magpapatuloy na tayo sa paggawa ng kabutihan. Magpapatuloy na tayo sa pamumuhay na may pananalig upang ganap nating makamtan ang kaligtasang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ.